Atin nyo pong napanood itong si Atisa Manalo para dito sa swimsuit fashion show ngayong araw, day 13 dito sa Miss Universe 2025. At in this video mga kapolitika is magbibigay tayo ng ating opinion at ng ating reaksyon dito sa naging performance ng ating manok sa Miss Universe na si Atisa. So ating pag-uusapan dahil kung ikukumpara natin doon sa Miss Grand International 2025, doon sa kailang swimsuit competition ay mas maganda. Masasabi kong mas maganda mga kapolitika yung naging venue nila kesa dito sa fashion show nila ng Miss Universe. Although ang sabi ng iba is wala daw score ito ay parang part lang ng activities nila kasi doon mismo sa Bangkok yung scoring ng mga judges. Pero ganun pa man ay marami kasi ang mga nagsasabi na bakit hindi daw ganoon ka pasabog at magalaw yung mga candidate, kasi ang comment naman ng iba ay mahirap daw kasi baka madulas dahil medyo delikado yung kanilang apakan. So to be sure is hindi na lang masyadong magalaw yung mga candidate dahil baka ma-injured pa. So sayang yung maging competition nila doon sa semi at sa finals na gaganapin sa Bangkok sa mga susunod na araw. So nakita natin mga kapolitika itong si Atisa na nakasuot siya ng green, and then kita rin dito yung naging reaksyon, narinig natin yung reaksyon ng mga tao at yung comment ng ating mga netizen dito sa social media. Merong iba na sila ay satisfied at maganda daw yung lakad ni Atisa Manalo. Meron din namang mga bashers na sinasabi nila ay hindi daw sila satisfied or kontento dito sa pagrampa ni Atisa. So kung ikukumpara naman natin itong si Atisa doon sa mga performance ng Miss Grand International na si CJ Opiasa at si Emma Tiglao, maging totoo na lang tayo mga kapolitika, ibang iba talaga yung galawan ni CJ at itong si Emma kung ikukumpara dito kay Atisa, kasi lagi nating sinasabi medyo mainhin talaga itong ating manok dito sa Miss Universe. Pero nonetheless is hindi naman kasi ito Miss Grand International. Although kinakailangan mong magpakitang gilas at yung sinasabi lang na know when to pick, ay siguro masasabi ko na itong kanilang pagrampa dito ay isa sa mga pick na dapat na kinakailangan ibigay mo rin yung the best na performance, kasi nga marami ang nanonood, marami ang mga nakakita, at yung mga big boss ng Miss Universe is nandito nga, except siguro doon kay Raul na sa mga susunod na araw pa darating. So kung ako yung tatanungin mga kapolitika ay dalawa yung aking masasabi, merong positibo at meron ring negatibo. So yung positibo na maging opinion ko dito sa pagrampa ni Atisa ay siguro merong factor rin yung sinasabi nila na kung saan is medyo madulas or medyo delikado daw yung apakan nila, kung kaya nagdadahan-dahan sila sa pagrampa. So we are still hoping na doon sa Bangkok ay papakita, ibubuga lahat ni Atisa yung kanyang makakaya, yung kanyang abilidad. So we are still hopeful. Tayo pa rin ay umaasa na medyo mag-level up rin talaga itong performance ng ating manok. Pero nandun yung ganda, nandun yung presence ni Atisa. Pero kung ako yung tatanungin is dapat siguro yung styling niya ng kanyang buhok is medyo striking mga kapolitika. Siguro is naka-ponytail si Atisa or pina-straight na lang yung kanyang buhok, kasi medyo hindi ako ganoon ka satisfied dito sa kanyang ayos ng kanyang buhok. So sana is mabago pa ito doon sa mga susunod na very important event ng mga delegates ng Miss Universe 2025. Okay, kasi nakukumpara kasi natin yung ating candidate din doon sa mga ibang kandidata, at isa na dyan for example na lang itong si Colombia, itong si Costa Rica, at most especially mga kapolitika yung mga Latinas. Napakaraming malalakas ngayon dito sa Miss Universe, kung kaya nga sinasabi ko sa inyo is medyo kabado rin tayo dito sa maging laban ni Atisa. So yung edge or advantage na nakita ko is kinakailangan rin na pasabog ang magiging evening gown ni Atisa, kasi I believe na yun ay isa sa mga edge or isa sa mga difference ni Atisa na kanyang maipapakita dito sa kanyang laban. Pero sa swimsuit competition ay masasabi ko na napakarami ang mga magagaling at maganda yung hugis ng kanilang katawan. Maganda yung kanilang aura, yung kanilang stage presence is napakalakas.
So, hindi natin basta-bastang ismulin or i-underestimate yung ibang mga candidate na hindi powerhouse yung kanilang bansa kasi baka magulat tayo doon sa maging resulta ng finals. So again, we are still hopeful and we are still positive dito sa maging laban ni Atisa Manalo. Although merong mga negatibo na mga nagsasabi na kung saan ay nakukulangan sila dito sa galaw ni Atisa. So siguro is bigyan natin ng benefit of the doubt na yung kanilang apakan is medyo delikado. So kinakailangan na maging careful, most especially na injured na itong si Atisa dati. So kung ako po ay magbibigay ng score dito kay Atisa, ang ibibigay ko sa kanya na score mga kapolitika ay 8/10. Okay? So ito lamang po ay honest at yung makatotohanan kumbaga, dahil kinakailangan rin natin na mag-speak from the reality at kung ano yung ating nakikita dito sa kanyang performance, sa kanyang pagpapakitang gilas sa runway swimsuit. Although ang sinasabi nila hindi daw ito part ng competition kundi ito lang daw ay activity, pero I believe dahil sa dinami-dami ng mga camera na nakaharap dito at ito ay isang platform nga, kinailangan rin ni Atisa na magpakitang gilas. So yung score ko sa kanya is 8/10. Okay? So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong magreaksyon at ano po ang inyong maging score at inyong masasabi dito sa naging performance ipinakita ni Atisa sa runway swimsuit fashion show. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.